Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong sports, showbiz, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagpirma sa mga kontrata para sa mga pangunahing proyektong pangtransportasyon na inilunsad ng Department of Transportation o DOTR sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules, Disyembre 18. Ang naturang mga kontrata ay para sa konstruksyon ng New Cebu International Container Port na pinondohan ng Export-Import Bank of Korea, pagbuo sa Cebu Bus Rapid Transit System, kabahagi ang International Finance Corporation ng World Bank Group at modernisasyon ng Bohol Panglao International Airport. Nagpapatuloy din ang pagplano kaugnay ng konstruksyon ng mga bagong paliparan sa Dumaguete at Siargao. Inilunsad ang mga inisyatibong ito matapos ang matagumpay na paglilipat ng operasyon ng Ninoy Aquino International Airport at Lagindingan Airport sa New NAIA Infrastructure Corporation at Aboitiz Infra Capital. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Thank you to our Finance Secretary, for Secretary Ralph Rector, for your kind introduction. Please take our seats. The Excellencies of the Diplomatic Corps and the proponents of all of these programs that we have put together, Senator Grace Poe, the Deputy House Speaker Vincent Franco Frasco, other elected officials who are here, the CAA Director General, Captain Manuel Antonio Tamayo, Aboitiz Group President and CEO, Sabine Aboitiz, International Finance Corporation, Vice President Emmanuel I have to sort of struggle through this. Nirinkindu, close enough. Our key development partners and stakeholders, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to Malacanang. We Filipinos have a saying, nothing is impossible for those of us who dream. But the journey to these dreams do not begin with just a single step. They often start with a queue at the terminal, on the streets, or at the all-familiar kiosks and booths in establishments of government offices. So despite this, one thing sets us Filipinos apart. We do not take no for an answer. Instead, we find ways, we become resourceful, we make the impossible possible. We figure out how to keep a positive outlook despite difficult situations. We find a way
to turn a problem into an opportunity. That is our spirit, positive, in spite of odds, resilient, despite of what has been lost, and hopeful in the face of adversity. However, there comes a time when we must move beyond this will do, or in the local language, pwede na yan. For us to move forward, we must commit and affirm that we can do better. We are, after all, Filipinos. We can do better. This is the new mindset in this age of a bagong Pilipinas. And that is why this morning I wish to share how we are going to make these things happen, how we can change things for the better and ensure that progress reaches every corner of our country. Let's begin with Cebu. Commerce and trade are growing tremendously, which leads to port congestion. That is an opportunity. So we will build the new Cebu International Container Port, a 17 billion peso modern port facility that will help ease congestion in the existing Cebu-based port. Once completed, this will not only make goods more affordable, but will also generate thousands of jobs for our people. Apart from this, it will also create more opportunities for everyone as it will provide increased space for port activities. Traffic in Cebu, just like in many metropolises, is a problem, but also an opportunity to find unique solutions, one of which is the Cebu Bus Rapid Transport Project, which will provide Cebuanos with a reliable, efficient transport system. Costing over 28 billion pesos, this modern bus network will connect key parts of Cebu City, making daily commuters easier in their commute and more comfortable. In Bohol, the number of tourists visiting is increasing annually. And if you have been to the island, you have probably seen its rich culture, breathtaking beauty, and the friendly warmth of the people. Since 2018, the Bohol Panglao International Airport has served as a gateway to the province's treasures and a driver of economic growth. That's well and good, but airports must continue to grow alongside the communities that they serve. This is where the 4.5 billion peso BPIA Public-Private Partnership Project will come in. We will expand the project in 2 phases. By 2026, its capacity will increase from 2 million to 2.5 million passengers a year. By 2030, we will reach almost 4 million passengers. This means we can provide seamless travel to a lot of tourists, which translates to more jobs for Boholanos, especially in the hotel and restaurant industries. This project is expected to generate 15 million pesos in annual revenue during its first 5 years, rising to 200 million a year by the end of the concession period. But more than just the revenue, its true success will be the number of lives that it will change for the better in Bohol. It is a promise to our beloved people that they will be the first to benefit from the continued arrival of tourists and of investors. From Bohol, we now move to Dumaguete and Siargao, 2 places that have their own unique beauty and have gained their own identity. Dumaguete, rich in history and culture, has long been a center for education and commerce. Siargao now has captured the world's attention as a top destination for surfers and nature lovers. But both places face the same challenge, limited connectivity. So we shall not settle for small fixes. And that is why we are building the new airports in Dumaguete and Siargao. These projects will completely change the way people travel to and from these areas. The new Dumaguete Airport will create more opportunities for students, for workers, and businesses, while the new Siargao Airport will help support tourism and trade. With the support of the International Finance Corporation, we will ensure that these airports meet global standards. But beyond the technical aspects, what is important is a positive change that they will bring. These projects shall allow our farmers to efficiently bring produce to new markets, tourists to discover more of the charms of these islands,
and entrepreneurs to expand their businesses. As we close, let us remember, these projects are not just structures. They are representative of every Filipino's dream of more comfortable travel, better opportunities, and a clearer path towards their goals and dreams. My fellow Filipinos, the future will not simply come to us. We must be the ones to build it. And this is how we will move forward. So let us together build a better Philippines we can proudly bequeath to our children. Maraming salamat po. Congratulations to all the stakeholders for this great success. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinilala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa para sa kanilang natatanging kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Pinuri din ng Pangulo ang mga overseas Filipino worker o OFW na dahil sa talento at galing ng mga ito ay nakilala ang Pilipinas sa iba't ibang larangan sa mundo. Ayon kay Pangulong Marcos, nagsilbing halimbawa sa mga Pilipino ang ipinakitang lakas ng loob ng mga OFW upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Kayo ang naging katunayan na kayang-kaya makipagsabayan ng mga Pilipino sa talento, sa talino, sa husay ng mga pinakamagagaling sa buong mundo. Higit pa riyan, ang tulong na inyong ibinabalik sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga remittance ay talaga naman ay hindi mapapantayan. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, sa kaugnay na balita, kabilang sa mga overseas Filipino worker o OFW na binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa ilalim ng We Give the World Our Best campaign ay sina Christopher Montero, isang inhenyero sa Dubai, Joanna Moncal, isang household service worker sa Hong Kong, Jasmine Labarda, isang ship captain, seafarer, at Charm Espinoza, isang caregiver sa United Kingdom. Namahagi rin ng gobyerno ng 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Livelihood Program for OFW at grocery packs para sa 500 benepisyaryo hatid ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. 5 benepisyaryo rin ang nakatanggap ng Notices of Award o NOAA para sa ilang housing units sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng gobyerno. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa pagbubukas ng one-stop overseas Filipino workers, agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o Action Center na ipakita kung gaano kaganda ang mithiin ng administrasyon para sa OFW sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Ang bagong tayong OFW Action Center sa Makati City ang ika-23 pasilidad sa buong bansa at pang-5 sa Metro Manila. Sa naturang pasilidad, madaling makakadulog ang OFW para maasikaso ang kanilang mga dokumento para sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ang mga ganitong pagbabago at pag-unlad ang simbolo ng pagtupad sa mga hangarin na magkaroon ng bagong Pilipinas para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng ating pamahalaan, tinitiyak natin na ang bawat Pilipino, lalo na ang ating mga manggagawa sa iba't ibang bansa, ay makaramdam ng malasakit at mabilis na serbisyo mula sa ating pamahalaan. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi matutuloy sa darating na Biyernes, Disyembre 20 ang inaasahang unang itinakdang paglagda sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa pahayag na ipinalabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nitong daraan pa sa pag-aaral at pagsusuri ang panukalang pondo sa susunod na taon. Mismong si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. anya ang nagsasagawa ng pagrerebisa sa proposed budget kasama ang mga kalihim ng bawat kagawaran. Bagamat hindi pa anya maya anunsyo ang petsa kung kailan posibleng mapirmahan ang GAA, kinumpirma ni Bersamin na may ilang items at mga probisyon na maaring i-veto ang Pangulo. Para na rin anya ito sa interes at kapakanan ng publiko, pagtalima sa fiscal program at pagtalima sa umiiral na batas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mga supermarket at malalaking retailer outlet ng bigas, susunod na sisilipin ng Quinta Committee. Ito ay matapos makatanggap ng ulat ang komite na ang mga imported well-milled rice ay ibinebenta bilang premium rice sa halagang 70 piso kada kilo. Ibig sabihin, kumikitaan niya ito ng hanggang 30 piso kada kilo ng bigas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Binalaan ni House Quinta Committee Co-Chair Joey Salceda ang mga supermarket at malalaking retailer ng bigas na sunod na silang sisiyasatin ng mega panel kaugnay sa isyu ng manipulasyon ng presyo ng bigas. Ito'y matapos silang makatanggap ng ulat na ang mga imported na well-milled rice ay ibinibenta bilang premium price sa halagang 70 pesos kada kilo. Ibig sabihin kumikitaan niya sila ng hanggang 30 pesos kada kilo ng bigas. Kaya naman sa susunod na pulong ng komite ay ipapatawag niya ang mga malalaking retailer outlet ng bigas at supermarket. Hindi naman naniniwala si Salceda sa paliwanag ng Bureau of Plant Industry at Grains Retailers Confederation of the Philippines na kaya nananatiling mataas sa presyo ng bigas ay dahil sa mas gusto ng mga mamimili ang premium rice. Pinaalalahanan naman ng economist Solon na hindi na maring idahilan ng Department of Agriculture na wala silang kapangyarihan para ihinto ang mga pang-aabuso sa presyohan ng bigas. Lalo lang kasi anya nito binibigyan ng lisensya ang mga nagmamanipula na manamantala. Payo niya sa DA hanapin at aralin ang lahat ng umiiral na batas na maaari nilang magamit. Hinagayat din naman babatas ng lahat ng ahensya ng pamahalaan na maghihigpit sa pag-inspeksyon mula sa import warehouses at mga pamilihan. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na maglalabas ng bagong panuntunan ang kagawaran sa pangangasiwa ng African Swine Fever o ASF cases sa bansa. Ayon sa kalihim, sa ilalim ng bagong polisiya, posibleng alisin na ang ASF color coding o mga umiiral na red, pink at yellow zones. Sa ngayon kasi anya ay nagdudulot ito ng stigma lalo sa mga nasa ilalim ng red zone. Sa pinasimpleng protocol, maaring hatiin na lamang ang kategorya sa ASF-free at infected. Target ng Department of Agriculture na ipatupad ang bagong polisiya sa susunod na taon. Kaugnay nito ay inaasahan din ng kalihim na tuloy na ang usad ng komersyalisasyon ng ASF vaccine sa susunod na taon. Umaasa ang kalihim na sa tulong ng mga hakbang na ito, tuloy-tuloy nang makababangon ang hog industry ng bansa at mananatili ng stable ang presyo nito sa merkado. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang inaugurasyon ng bagong Bayaning Mandirigma o BBM Casualty and Cancer Care Center sa Viluna Medical Center. Sa kanyang mensahe, iginiit ni Romualdez na hindi lamang ito ospital kundi isa ring tahanan ng pag-asa at simbolo ng malalim na pagtanaw ng pamahalaan sa sakripisyo at pagseserbisyo ng kasundaluhan. Partikular na seserbisyohan ng BBM Casualty and Cancer Care Center ang mga advanced medical services kasama ang cancer patients at nangangailangan ng specialized casualty care. Inanunsyo rin ni Romualdez sa mga sundalo na pasok sa 2025 national budget ang mas mataas na subsistence allowance sa mga ito na nasa 350 piso kada araw o 10,500
kada buwan. Ayon kay Romualdez, maliit man kumpara sa sakripisyo ng mga sundalo, ay unang hakbang lamang ito sa pagkilala sa kanilang kabayanihan at tiniyak na palalawakin pa ang nasabing mga benepisyo. Samantala, naglaan ng 20 milyong piso bilang pamasko para sa lahat ng pasyente na maa-admit sa ospital sa araw ng Pasko. Ibig sabihin, zero billing o wala na itong babayaran. Nagpaabot din ng 100,000 piso si Romualdez sa 5 sundalo na may major injuries at pawang mula sa Philippine Army. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Health o DOH nakapagpatayo na ng 42 Super Health Centers sa buong bansa sa loob ng 1 taon. Ang Bukas Center o Super Health Center ay may mga kumpletong basic equipment, doktor at mga gamot at layong mas mailapit pa sa mga kanayunan ang serbisyong pangkalusugan ng DOH. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Umaabot na sa 42 bagong urgent care and ambulatory services o bukas ang naipatayo ng Department of Health sa loob lamang ng 1 taon. Ayon kay Health Secretary Chedoro Hermosa, layunin nito na mas mailapit pa sa mga kanayunan ang serbisyong pangkalusugan ng DOH. Ang Bukas Center o Super Health Center ay may mga kumpletong basic equipment, doktor at mga gamot. Sa 42 ng mga Super Health Center, 20 ang naipatayo sa Luzon, 8 sa Visayas at 14 sa Mindanao. Bukod sa Super Health Centers, naitayo na rin ng DOH ang purok kalusugan sa mga liblib na lugar. Mayroon na rin 83 bagong Pilipinas Mobile Clinic na may doktor para sa consultation, chest x-ray, ultrasound at blood examination. Umiikot na daw ang mga bagong Pilipinas Mobile Clinic sa buong bansa na unang nilikha ni First Lady Riza Araneta Marcos sa pamamagitan ng kanyang Love for All Caravan. Samantala, nakapaglagay na rin ang DOH ng 627 doctors stradivarius at araw nasa 11,000 ang mga health workers at mahigit 200,000 ang mga barangay health workers ang sinusuportahan ngayon ng DOH. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naghain ng National Bureau of Investigation o NBI ng kasong falsification and violations of the anti-dummy law laban kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo at 4 na iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Levin, isinampa ang reklamo laban sa mga magulang ni Guo na sina Zong Guo at Lin Wenyi at mga kapatid nito na sina Sheila at Siemen Guo. Anya may kaugnayan nito sa pagbili ng 4 na bahagi ng lupain sa kanilang 3 Q Farm sa mga Tarem, Pangasinan. Sinabi ni Levin na nagpakilalang mga Pilipino ang pamilya Guo, ngunit nadiskubre ng NBI na Chinese citizens ang mga ito. Nahaharap ang pamilya Guo sa patong-patong na kaso dahil sa Securities and Exchange Commission Incorporation papers ng mga ito. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Magdaragdag ng mga tauhan ng pamunuan ng NLEX, ECTEX bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga motoristang babiyahe ngayong holiday season. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Safe Trip Mo, Sagot Ko, Motorist Assistance Program kung saan nasa karagdagang 1,500 mga tao o personnel ang ipakakalat sa buong expressway. Ito ay upang masiguro na matutugunan ang inaasahang mas malaking traffic volume mula ngayong weekend hanggang Enero 6, kasama sa ipoposisyon ang patrol crews, traffic marshals, security teams, toll at system personnel, mga emergency medical services at incident response teams sa ilang strategic areas. Hinihikayat naman ang mga motoristang dadaan sa NLEX na bumiyahe sa non-peak hours o mga oras na kakaunti ang bumabiyahe upang maiwasan ang mahabang trapiko at pagkakaantala. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na iwasan ang pagmamaneho kung nakainom ng alak, lalo na ngayong holiday season. Ang apela ay ginawa ni Health Secretary Teodoro Herbosa matapos maitala ng DOH na malaking bilang ng mga aksidente sa kalsada ay ang mga nakainom ng alak. Payo ng kalihim sa mga uminom o umiinom na iwasan ang magmaneho o kaya ay magtalaga na lamang ng isang tao na magmamaneho ng sasakyan. Sa mga naitalang kaso, pawang mga nakamotorsiklo ang may mataas na bilang ng mga naaaksidente. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Gikonsulta program dinala ng provincial government ng Pangasinan sa 3 barangay sa San Carlos City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sarah Cayabyab. Indaos da karuman so programan gikonsulta na sa lokal na gobyerno ng Pangasinan jad taluran barangay at siyudad da San Carlos. Inawit da so sayang programa at barangay Turak, Agdaw, Tanpagal, piyan na iyakar at sari residente at lugar so sari nanduruman serbisyo ay abiglaman tan irehistro so sari karaklan at PhilHealth konsulta. Aliwal labat na say abitlan benepisyo so na iter at sarayan benepisyaryo. Lapod makaawat ni Iraya doon lasos ya insentibo at palang sinansaka ya arehistro at programa. Gat matunya na nairehistro sa 2 milyon na Pangasinense pinag-amoranda so abiglaman. Inpasiguro mat na sa lokal na gobyerno na jad untumbok iran pankanawnawa at awitan mat so sayan programa at aromnin lugar jad Pangasinan. Manlalapod Dagupan City, siyak si Sarah Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sarah. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Mountain Province. Natanggap ang Beyond Compliant Excellence Award sa ginanap na 24th Gawad Kalasag o GK Awarding Ceremony sa Baguio City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nakagunot ti Mountain Province iti Beyond Compliant Excellence Award iti kalkalpas a 24th Gawad Kalasag wenno GK Seal ken a Special Award for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance anaangay idi Kalman sa Jai Syudad ti Baguio. Iti impormasyon nga inpablaak ti Mountain Province Provincial Information Office talo iti 10 ket siyam a local government units wenno LGU nga awardees iti Beyond Compliant iti Rehiyon Cordillera ket Manipod Mountain Province a pakairamanan ti provincial government LGUs Bontoc ken Tadjan. Dagitoy a Beyond Compliant awardees ket na ipatungpal daan na laing the standards for the establishment and functionality of the local DRRM councils and offices maitutop iti Philippines Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Napadayawan mo ti LGUs Barlig, Baoco, Besao, Natonin, Paracelis, Sabangan, Sadanga, ken Sagada kas fully compliant ken generally adherent iti standards for the establishment and functionality of LDRRMCOs. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Puerto Princesa City Police Office muling nagpaalala sa publiko kaugnay sa mga nakawan na nagaganap sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa Jr. Nagpaalala ruman ang Puerto Princesa Police Office tingid nga nakawang na ipastar tanang police blotter. Ingkon ni Police Captain Brian Royoso, opisyal na tagapagsalita ng PPCPO na sigurduhing nakalak andang bintana at pinto kung aalis tanang mga balay tingid hindi makaintra ang mga magnanakaw. Ing dagdag pa ni Royoso, bakin magtao ang oportunidad sa mga kawatan na makakita ang tiyempo. Simula unang adlaw ang buwang Disyembre, may dyan na record nga nakawan na aabot sa 15 kabilang nadigi ang pag-entra sa mga tindan. Mako ni Rayoso, agataas ang crime against property at crime against person sa buong banwa tuwing agasapek ang Burmans kadadagon. Agaling-digi ang siyudad ang Puerto Princesa Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Kadamian mula dyan sa Palawan. Yan po ang naging kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Stingless Beekeeping Project. Inilunsad sa lungsod ng Calbayog, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilampuson nga ginlansar kakulop Desyembre 17 ang Stingless Beekeeping Project sa Barangay Tabawan sa siyudad San Calbayog. Ginpangunahan ang proyekto sa gobyerno lokal San Calbayog, Tri-District Urban Program ngan City Veterinary Office nga nagtutuyo nga mapaupay ang pangabuhian sa mga residente sa nasabi nga barangay ug agod magresulta ini sa pag-abre sa economic potential sa Stingless Beekeeping o Kiwot Beekeeping. Durante sa ginsiring event, nagdumara liwat sa orientation o briefing sa Demo Farm Tri-District nga nagtatalinguha nga maedukar ang mga partisipantes sa mga practical nga aspeto sa beekeeping. Nakatalaan nga magbibenepisyo ang 12 nga barangay sa proyekto nga kundiin magagamit ang high market demand sa dugos o honey. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, College of Law ng Northeastern Mindanao State University, labis na ipinagmamalaki ang lahat ng kanilang pioneering graduates na pumasa sa 2024 bar examination. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipasigar po karon sa Northeastern Mindanao State University o NEMSO ang upat ka mga bag-ong abogado nga produkto sa ilang College of Law. Nasa Iran nga sa baguhay palang gipagawas nga resulta sa 2024 bar examinations. Lakip sa mga nakapasar mao sila si Attorney J. Bantugan, Attorney Glo Distajo, Attorney Cherry Yu o Attorney Blisandi Camacho. Sila may nagsilbing pioneering graduates o pinakaunang batch nga migraduar sa law school sa mga universidad. Ilawom sa pagiya ni Attorney Daniel Diaz, ang Dean sa College of Law. Nakuha sa mga universidad ang 100% passing rate alang sa mga kurso, human nga mipasar ang nasigutang mga bar takers. Nanguna usab kini sa entero nasod sa mga law school nga dunay usa ngadto sa napulo ka mga bar takers nga mikuha sa mga eksaminasyon. Samtang subay ni ini, gipaygayon na ang usa ka motorcade and testimonial dinner aron pasindunggan ang mga bagong abogado dinhi sa Surigao del Sur nga produkto sa maong universidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Raymond, yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo, groundbreaking ng ICT Building Phase 1 ng Sulu State College, nagkakahalaga ng 20 milyong piso, isinagawa nitong Martes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Biyong sinagkahapon na December 16, 2024 in a groundbreaking ceremony para pagpatindog sinaupat pangkat Gibayan Information and Communication Technology Building Phase 1 sin Sulu State College, Kawakan, alam campus sa Inya, Barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Piag-uhanan nini Professor Nelson Chulamid, Vice President for Academic Affairs at SSC, lamod na dunhay ni kay walang pamahaga na Quran. Sinasabot school iban si Mages, amin si Maxi inasabot pakaradyaan. Inapundo bang doon kan Professor Chulamid, amin kyawa, ding hagga at 2024 sin SSC, amin mabutiyang pakahuan milyon pilag para Phase 1 hasabab amura ini in ki-aproban pundo. Inasabot project amin ipapanaw sa Department of Public Works and Highways sa Region 9, iwan ketok balini paal sa kick construction impaghinang sina Gibayan. Dahil nga sa mabini, nagasarang sukol ini Chulamid haparinta, hapag-approve sina Pilag Pamalandya. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Adilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Naniniwala si Philippine Economic Zone Authority o PEZA Director General Tereso Panga na ang pagkakaroon ng ecozone ng isang local government unit o LGU ay may malaking ambag sa kanilang revenue o kita. Ginawa ni Panga ang pahayag makaraang ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang datos kaugnay sa 10 pinakamayamang LGU sa bansa. Ito ay ang mga syudad ng Baguio, Cagayan de Oro, Lapu-Lapu, Iloilo, Cebu, Mandaue, Davao at ang mga probinsya ng Bataan, Laguna at Batanes. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Panga na 9 sa 10 LGUs na nabanggit ng PSA ay mayroong ecozones, kaya naman naniniwala itong may direct correlation o ugnayan ang pag-host ng nasabing zone sa pag-unlad ng mga bayan o lalawigan. Sinabi rin ng PEZA Chief na sa pagitan lamang ng 2023 at 2024, aabot sa 27 ecozones ang naiproklama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan may dala itong aabot sa 9.18 billion pesos na halaga ng investments. Mula sa mga figura at datos, sumaasa si Panga na mas darami pa ang ecozone sa bansa salig sa pagkakasama ng Ecozone Program sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na siyang nagma-maximize ng mga investment at nagpo-promote ng mga industrial dispersion lalo sa mga pook rural. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, bumuo na ng Halal Office ang Department of Trade and Industry o DTI bilang paghahanda sa target nitong gawing global leader ang Pilipinas pagdating sa halal industry. Ayon sa DTI, gamit ang bagong likhang National Halal Industry and Development Office o NIDO, mas magiging simple na ang halal certification at standards para sa mga micro, small and medium enterprise o MSMEs na naglalayong pasukin ang industriya. Bukod dito, magsisilbing central coordinating body ang opisina para sa lahat ng halal development efforts na magpapadali sa mga inisyatibo at kolaborasyon hinggil dito. Gamit din ng NIDO, ipupursiga rin nito ang Halal Friendly Philippines campaign na magpopromote sa bansa bilang destinasyon na nag-aalok ng malawak na pagpipiliang halal certified products at services. Una nang sinabi ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na simula 2025 ay mas magiging agresibo ang kagawaran sa pagtulak sa Philippine Halal Industry Development Strategy or Strategic Plan na naglalayong gawing premyadong halal hub sa Asia Pasipiko ang Pinas pagdating sa 2028. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito kasunod ng sunod-sunod na bonuses ngayong holiday season, may babala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kaugnay sa mga naglipa ng text hijacking o iyong mga nag-hijack ng lehitimong SMS sender IDs para makapanloko. Sa inilabas na abiso ng Bangko Sentral, binalaan ito ang publiko mula sa bagong modus kung saan ang mga text hijacker o sender ID spoofer ay pumapasok sa lehitimong text message conversations gaya ng mula sa financial institutions o e-money provider para palabasing legit ang ipinakakalat na link. Gamit nila ang malisyosong link na ito, dito na madadalay ang mga subscriber ng smishing kung saan makukuhanan sila ng mga importanteng impormasyon gaya ng username o password sa kanilang bank accounts mula sa pagpindot sa nasabing link. Paalala ng BSP sa publiko, huwag i-click o pindutin ang anumang link na matatanggap sa SMS messages kahit pa nanggaling ito sa kanilang bangko, e-money provider o financial institution, at palagi ang busisiin ang mga natatanggap na mensahe. Sabi ng BSP, palagi ang tandaan na hindi kailanman manghihikayat ang mga bangko o e-money issuer ng magpa-click ng link sa text o sa email para sa isang transaksyon, lalo kung hindi mo naman ito initiate o hiningi. Payo nito, gawin lamang ang anumang transaksyon direkta sa mobile o internet banking facilities ng bank o e-money issuer. Kasabay ng babala, hinikayat ng Central Bank ang publiko na agad i-report ang mga unusual o di pangkaraniwang transaksyon mula sa kanilang bank o e-money accounts ng agad matugunan. Siniguro rin ng BSP na kumikilos na ito kasama ang iba pang stakeholders para sa tuluyang pagsawata ng bagong text modus. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Taliwas sa desisyon ni two-time UAAP Most Valuable Player Kevin Kiambao na pagdesisyonan ni Mike Phillips na tapusin ang kanyang ikalima at huling season sa De La Salle Green Archers sa UAAP sa susunod na taon. Ipinalam ito ng two-time mythical team member na si Phillips
pagkaraang matalo ang Lasal laban sa University of the Philippines 66-62 sa Game 3 ng UAAP Men's Basketball Finals. Sinabi ni Phillips na simula noon hanggang ngayon ay inalagaan siya ng DLSU kaya't nararapat dapat lamang na ibalik niya ang kabutihan na ibinigay sa kanya. Nagrehistro ng 17.6 points at 11.6 rebounds sa finals series ang 6'8" na si Phillips. Inaasahan na pangungunahan ni Phillips ang Archers sa Season 88 sa susunod na taon kasama ang mga bagong transferees na sina Kian Baclaan, Jacob Cortez at Mason Amos na pwede nang maglaro para sa Lasal sa susunod na taon. Ayon kay Phillips, dahil sa suporta ng Lasal community, hindi lamang sa kanya at pati na rin ang kanyang pamilya, ay ibibigay niya lahat ang kanyang makakaya sa susunod na taon para ibalik ang corona sa DLSU. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi kamukha kundi si John Amores nga mismo ang nakitang naglalaro sa Bohol nitong nakaraang linggo. Ang kontrobersyal na shooting guard ng Northport sa PBA ay naglaro sa isang exhibition match sa Duero, Bohol habang siya ay suspendido sa kabuuan ng PBA Commissioner's Cup pagkaraan ng kanyang pagkasangkot sa isang pamamaril noong Setyembre. Ayon sa mga sources, may basbas mula sa Northport Management ang partisipasyon ni Amores sa exhibition match. Sa mga lumalabas na litrato sa social media, makikita na ang dating Jose Rizal University player ay nakasuot ng kulay asul na jersey na may numerong 23 at kulay blonde ang kanyang buhok. Sinuspindi ng PBA si Amores ng isang konferensya na walang bayad pagkatapos ang kanyang pagkasangkot kasama ang kanyang kapatid sa isang pamamaril sa Lumban, Laguna na nagmula raw ayon sa mga investigador sa isang side bet sa laro. Ang magkapatid na Amores ay nahaharap sa kasong attempted homicide para sa pamamaril sa isang lalaki na sangkot sa side bet noong Setyembre 25. Hindi naman nasaktan ang naturang lalaki. Kasalukuyang nakapiyansa ang magkapatid habang ang kanilang kaso ay dinidinig sa Municipal Circuit Trial Court sa Lumban, Laguna. Binigyan ng basbas si Amores na maglaro sa exhibition game dahil sa naaawa ang management na hindi siya sumasahod o binibigyan man lang ng allowance kapag nag-e-ensayo siya sa Northport at wala siyang pangtustos sa kanyang pamilya. Sinabi na napilitang maglaro si Amores sa Bohol dahil hindi siya makatanggi sa isang opisyales na nag-organisa ng laro dahil ang taong iyon ay isa sa mga tumutulong sa kanya sa korte. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ng Creamline Coal Smashers ang taon bilang kaisa-isang koponan na walang talo sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Nananatiling malinis ang record ng Creamline sa loob ng 4 na laro kung saan napanalo nila lahat ng kanilang asignatura kasama na ang mabigat na 5-set match laban sa Zeus Coffee Thunderbells nitong nakarang linggo na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Sa pangkalahatan, 3 set lamang ang ibinigay ng Creamline sa 4 na laban para ipakita ang kanilang pagkadominante sa 6 na buwang liga kung saan layunin ng koponan na masikwat ang kanilang ikapitong All-Filipino title at pang-11 overall title. Ngunit hindi ganun kadali para sa Coal Smashers na makuha muli ang titulo lalo na't nandyan ang Petrogas na may 5 panalo at 1 talo. Ang Signal HT Spikers ay hindi nalalayo sa standings kung saan mayroon silang 4-1 win-loss card pagkatapos silang matalo sa Angels habang ang Cherry Tigo Crossovers ay may 4-2 kartada pagkatapos ang kanilang pahirapang 5-set panalo laban sa Galleries Tower High Risers noong Disyembre 14.
Samantala, nasa gitna ng standings ang PLDT High Speed Hitters na may 3-2 baraha. Kasunod ang Akari Chargers at Chocomucho Flying Titans na may kaparehong 3-3 baraha. Ang Zeus Coffee at Farm Fresh ay naghati sa 2-3 record at nasa ikawalo at ikasyam na pwesto at sinundan ng Galleries Tower at Capital One na may 1-5 at 1-4 kartada ayon sa pagkakasunod. Sa ilalim naman ng standings ay ang NX-led Chameleons na nananatiling wala pa ring panalo sa loob ng 5 laro. Umaasa naman ang Chameleons na magiging maganda ang taong 2025 para sa kanila at makuha nila ang kanilang unang panalo laban sa Farm Fresh Foxies sa oras na magtapat sila sa Enero 18. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ginunitan ng naulilang pamilya ni Ronaldo Valdez ang unang anibersaryo ng pagpanaw ng award-winning actor nitong Martes, December 17, 2024. Linggo ng hapon noong nakaraang taon nang sumambulat ang nakagugulat na balitang pumanaw na si Ronaldo sa isang nakakagimbal na paraan. Dahil dito, humiling ang pamilya niyang igalang ang kanilang pribadong pagluluksa. Naulila ng veteranong aktor ang kanyang asawang si Baby at mga anak na sina Jano at Melissa Gibbs. Ginunita ni Jano ang unang taon ng pagpanaw ng kanyang ama sa pamagitan ng isang Instagram post. Ang larawan nila ng kanyang ama na karga siya noong paslit pa lamang siya. Madamdaming mensahe niya, quote-unquote, "To dance with my father again, it's been a year, still missing you." Gaya ni Jano, labis ding nangungulila si Melissa sa kanilang ama. Ibinahagi rin niya sa isang social media post ang kanyang saloobin bilang nag-iisang anak na babae ng namayapang aktor. Mensahe ni Melissa, quote-unquote, "In loving memory of a father who will forever hold a special place in our hearts. 1 year may have passed, but your love remains with us. I miss you so much, Papa, but I know you are now reunited with our Creator and Savior." At sa pagtatapos ng ating segmento, ikinasal na ang Eat Bulaga host na si Jose Manalo sa kanyang longtime partner na si Mergine Maranan. Naganap ang pag-iisang dibdib ng dalawa sa isang beach resort sa Boracay nitong Martes, December 17, 2024 ayon sa video at litratong ipinost ng ilan sa kanilang mga bisita. Sa official Facebook page ng Eat Bulaga, makikita ang video ng paglalakad ni na Jose at Mergine matapos ang seremonya ng kanilang kasal habang sila'y hinahagisan ng bulaklak ng kanilang mga bisita. Bukod sa kanilang mga pamilya, present din sa kasal ni na Jose at Mergine ang ilang kasamahan ng TV host comedian sa
Itbulaga. Kabilang narito sina Tito Soto at asawa niyang si Helen Gamboa, Vic Soto at may bahay nitong si Pauline Luna, Joey De Leon at asawa nitong si Eileen Macapagal, Wally Bayola, Paulo Ballesteros at Riza May Dizon. Present din ang mag-asawang Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos at Maine Mendoza at Arjo Atayde. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento, para sa ating balitang negosyo kay Erwin Peñano, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating showbiz balita kay Stephanie Vicente, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.